Sa balitang kalusugan naman, patuloy na kumakalat ang banta ng super flu o yung bagong variant ng trangkaso sa ibang bansa. Ano kaya ang sinasabi ng ating Department of Health? Lalo na kung may epekto na ba ito sa Pilipinas. Para po sa detalye live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, kahit nga dito sa mga reports from Traslasyon, nababanggit itong tinatawag na super flu. Dapat na ba tayong mabahala? Anong sabi ng DOH? Nako Ruth, malinaw ang sinabi ng Department of Health tungkol dyan. Wala daw dahilan para maalarma ang ating bansa dito sa sinasabing super flu. Bagamat totoo na merong mga bagong variant daw na kumakalat sa ibang bansa, kaya dapat pa rin naman tayong mag-ingat. Ang sinasabi nga ng Department of Health, ang higit daw dapat na mag-ingat ay yung mga kababayan natin na bibisita sa temperate countries gaya ng North America at ng United Kingdom. Sa mga area kasi na yan, kumakalat ang nasabing sakit. Payo ng kalihim, mas maiging magpa-North Hemisphere vaccine muna bago magtungo roon. Pero dagdag ni Herbosa, na-detect na ang super flu sa Pilipinas noon pang Hulyo o Agosto nung nakaraang taon. Nasa 17 kaso raw ang natukoy sa Metro Manila nung panahon na yon. Pero lahat naman sila naka-recover. Gagaling din naman daw ang mga tatamaan nito basta walang ibang health condition. Inirekomenda pa rin ng DOH na magpa-flu vaccine para sigurado at manatili sa bahay kung makaramdam ng mga sintomas. Narito ang pahayag ni Secretary Ted Herbosa. Not alarming, but there is a new variant out there. So I think the warning I will give is for Filipinos that will travel to the temperate countries, that will go to North America, to the UK. If you're going there, be knowledgeable that there is a spread of super flu in that area. Maybe get the Northern Hemisphere vaccine. That's my best advice for them. Pero Ruth, meron ding sinagot na issue si Secretary Herbosa tungkol doon sa mga umuugong na balita na isa raw siya doon sa mga cabinet secretaries na pwedeng mapalitan sa pwesto. Itinanggihan ni Secretary Herbosa, malinaw din naman daw ang naging pahayag ng Malacanang kahapon na wala pang naririnig na anumang gagawing cabinet revamp sa mga panahong ito. Basta si Secretary Herbosa daw ay nagtatrabaho base sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ruth? Masaya yung sinabi ko nga kanina kasi sa Quiapo may payo na sila na kung may nararamdaman kang sakit, no, o posible kang magkasakit, wag na lang dumalo kasi alam naman natin talagang milyon-milyong mga deboto yung pupunta dyan. May sinabi ba si Sec Herbosa tungkol dyan? Tama, Ruth. Ang payo ni Secretary Herbosa kanina during the press briefing here in Malacanang, kapag daw meron nang nakikita na anumang sintomas ng trangkaso o ng flu, mas maiging wag nang lumabas ng bahay. Manatili na lang sa loob ng bahay, magsuot ng mask nang sa gayon ay hindi na makahawa ng ibang mga tao. Kasi kapag lumabas pa tayo ng bahay, sa halip na gumaling agad, magkakalat at maghahawaan pa tayo. So, dahil hindi naman natin alam kung anong klase ng variant meron yung individual na yan na nakakakuha ng symptoms, mas maigi, mag-ingat na lamang, manatili sa bahay para naman dun sa wala, para mapigilan, magpa-flu shots na para sigurado. Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.